Rush ID package template. Sa mga naghahanap ng ganitong template guys, Microsoft Word itong template natin or MS Word na pwede nyong magamit sa inyong printing shop. So may naghahanap kasi ng ganito, meron tayong followers at customer na nag-request ng ganitong template kasi yung iba ay nahihirapan pag walang internet kasi ang ginagamit nila ay Canva. So dito naman sa ating MS Word o Microsoft Word, kahit walang internet makakapag-create or makakapag-print ka ng Rush ID. So meron tayong mga packages tayo. Meron tayong mga packages na ginawa. So dito, meron tayong sample na gagawin tulad nitong 2x2 na 2 peraso at 12 pieces na 1 by 1. So paggawa ng ganito guys, drag and drop na lang din naman. I-insert mo na lang din yung picture. So dito sa pag-insert ng picture, kailangan naka-box type na yung picture natin. Tulad ditong sample natin na lalaki. Kailangan naka-box type na yan bago mo ilagay dito sa ating MS Word na template or na format para maganda siya tignan. Kasi ikakat mo pa siya ng mano-mano. Mas maganda yung pag in-insert mo ay naka-box type na para i-resize mo na lang. So, gagawa tayo ng sample para sa ating paggamit ng Rush ID natin para sa Microsoft Word o MS Word. So, gagawin nyo guys, pag na-open nyo yung template na to, kunyari yan, so i-click nyo lang siya sa pinakaloob ng box. Yan. So, meron kasi tayo mga boxes yan. So, 2x2, 1x1. So, click mo lang yung sa loob. Ilagay mo lang yung picture na ilalagay mo. Maglagay tayo ng sample. Yan, itong lalaki, so click lang natin yan, insert. Ayan, so ganyan magiging itsura niyan guys. Gagawin mo dyan, i-resize mo yan. So right click mo lang. Ayan, right click, punta ka doon sa size and position. So uncheck mo lang to. Ayan, so click mo lang yan. Yung width niya, lagay mo 2, kasi nga 2x2 yung gagawin natin. Ayan, so ganun lang guys, yun lang yung gagawin nyo dyan sa size. Click mo lang okay. Ayan, so sakto na siya doon sa pinaka-box natin. So yan na yung pinaka 2x2 natin. So makikita nyo dito yung size, ayan, 2x2. Okay, so gagawin mo dyan, i-click mo yung picture na yan, pindutin mo yung keyboard mo, Ctrl plus C. Ayan, tapos i-click mo yung sa box sa loob, Ctrl plus B. Ayan, so pipaste mo na lang siya para mas mabilis, di ba? So dito na tayo sa 1x1. Again, insert lang natin yung picture. Ayan. So, automatic na siya, di ba? So, click lang natin. Ayan. So, ganyan magiging itsura niya. Pwede naman, Control C ulit, tapos Control B. Ayun, B, B, B. Control B. Di ba? Para mas mabilis. Ayan. So, ganun lang gagawin nyo. Ulitin natin. Insert lang natin ulit yung picture. Ayan. So, automatic na siya na yan yung pinaka-size niya. I-click lang natin para sigurado. Ayan. Size. Uncheck natin ulit. I-click natin ulit tong height and width natin. Lagyan natin ay 1 kasi 1x1. Ayan. So, sakto naman yan. So, ulitin natin. Control C plus Control B. Ayan. So, Control B, Control B, Control B, Control B. So, gano'n lang ang paggamit guys dito sa ating Rush ID para sa ating MS Word or Microsoft Word. Sa mga nag-uumpisa pa lang, sa mga hindi pa marunong mag-edit o gumamit ng Canva, makakapag-print kayo ng Rush ID package nyo. So, dito sa ating mga template, so meron tayong 5R. Ayan. So, 5R na yan, ang gagamitin nyo dyan yung photo paper na 5R yung size. Kasi mas maganda yung 5R na yan, mas matipid kaysa dun sa A4 size na meron sobra, pwede mo naman itabi kasi madudumi yan. Yun na lang gamitin mo, 5R na lang para mas sakto siya sa mga packages natin. Ito yung mga package natin na kasama sa ating template. MS Word to guys Microsoft Word na template. So naka ano na yan, naka kanya-kanya na yan. Ayun, 2x2. At yung 4 pieces natin na 2x2, tapos 8 pieces na 1x1. So, meron din tayong 4 pieces na pang-asa. Ito yung mga salon na nagpapa-print sa atin. Asa. Ayan. So, 1.5x3 yung size niya.
Meron din tayong 4 pieces passport size. So, papakita natin yan mamaya. At yung 6 pieces natin na passport size at yung 9 pieces natin na passport size. So, papakita natin yan. Ay yung 6 pieces natin na 2x2. Okay, so yan yung makasama. Ang gagamitin nyo dyan na ay 5R na photo paper. So, dito naman sa ating A4 size na photo paper, meron tayong wallet size na 3.5 by 2.5. 6 pieces at yung 9 pieces natin. So, ipapakita natin kung paano natin i-edit yung mga template natin. So, tapos na tayo dito sa ating 2x2 saka yung 1x1 natin. So, ganun lang naman gagawin nyo guys. Insert nyo lang yung picture. So, kailangan, so pag-insert ng picture, ay naka-ready na yung picture. Kumbaga, na-enhance nyo na kung papalinawin nyo yung picture at na-crop nyo na, naka-box type na. Diba? So, i-insert nyo na lang. Tapos dito sa ating wallet size, kasi karamihan sa mga estudyante, mga customer natin, nagpapaprint sila ng wallet size na nilalagay nila doon sa ating ID, sa back ID nila, sa ID sling nila, sa cellphone, sa wallet, yun, doon nila nilalagay. So, kaya dinidikit nila sa kwarto. Yun ang purpose doon, kaya nagpapaprint sila ng mga wallet size. So, wallet size na to guys, ang size nito ay 3.5 by 2.5. So, gagawin natin dyan, same lang din sa process natin kanina. So, insert mo lang, click mo lang yung loob ng box, insert natin yung picture. So, kailangan yung picture, ganito yung itsura, yung pahaba siya. Para pag nilagay natin, click lang natin, tapos resize lang natin para sakto. 3.5 by 2.5. Ayan. So, ganyan na magiging itsura niyan, guys. Ikakat nyo na lang siya. So, mas mabilis yung may format tayo o may template tayo. Para kakopy mo na lang. Ayun, no? So, package ito. 6 pieces na wallet size. So, pwede mo siya benta ng 70 pesos or 80 pesos. So, depende sa inyo, guys, kung magkano yung bintahan ng wallet size nyo. So, ang size nito ay A4 size. Buong A4 yan. Sa isang A4, makakapag-print ka ng 6 pieces na wallet size. So, depende kung magkano nyo siya ibebenta. Okay? So, meron tayong tig 9. Tig 9 na peraso. So, ito din naman yan. Ayan, no? So, nakalagay na yan sa buong pinaka-folder natin. So, pag pinorchase nyo yan, yung pinaka-template natin sa MS Word, ito na yung pinaka-laman yan. Ayan, no? Ayan. So, yun yung pinaka-laman yan. Okay? Ayan. So, ganun lang naman gagawin nyo, guys. I-insert nyo na lang. Tapos, pag na-insert nyo, ready to print na yan. So, pakita natin. Ayan. So, Control P lang. Ayan. Click mo lang yung glossy kasi photo paper yung gagamitin mo dyan eh. Saka yung size, pinaka-importante, dapat i-double check nyo yan. Dapat naka A4 size yan kasi ang gagamitin yung size ng photo paper ay A4 size para sakto sa ating template. Ayan. So, ganyan na yung pinaka-lalabasan yan. Ayan. Saan nga ba mabibili yung template natin? Siyempre, dito lang yan sa website natin. Sa website natin, marami tayong pwedeng pagpilian na template. Meron tayong ready to print, Google Sheets, at yung Canva template natin. Ayan. So, marami yan, guys. So, scroll nyo na lang o explore nyo yung website natin. So, click mo na lang dyan sa comment section or sa description. Ayan. So, kung meron kang hinahanap na specific na template, so, click mo lang yung search product natin or search bar natin. Yung search bar natin. So, click lang natin yung Rush ID. Ayan. So, click lang natin yung search. So, lalabas dyan yung mga template. Ayan. So, meron tayo ditong Canva at yung male and female natin na pang formal attire, ready to print na yan. So, i-edit mo yan para dun sa ating Rush ID din yan. So, meron din tayong price list na may kasama ng tarpaulin para sa Rush ID photo din yan, guys. At itong 5R na Rush ID sa Canva din, Canva template. So, meron din siyang 5R at yung A4 size. So, click lang natin tong pang Microsoft Word. Kasi yan yung nasa video natin. So, click lang natin yan. So, dito, pagbibili ka, guys, marami kang payment method na option. So, may GCash, PayPal, bank transfer. So, marami ka pwedeng pagpilian. Ayan. So, click mo lang yung add to cart kung bibili ka. Ayan. So, view cart. Okay. So, proceed to checkout mo na lang yan.
Dito guys, sa pag-checkout natin, kailangan fill upan mo yung billing details natin kasi napaka-importante yan para magkaroon ka ng account dito sa website natin sa DigiBili. Para every time na maglalagin ka, punta ka lang dun sa download at yung sa dashboard natin. Okay? So makikita mo yan dyan. At higit sa lahat guys, yung email kasi dyan isi-send yung tungkol dun sa ating pinorchase or details natin na pinorchase natin. Okay? So, dyan isi-set yun. So, napaka-importante yung email. So, lagyan natin na first name, last name, town, city, postcode or zip code, phone number at higit sa lahat yung email address natin, guys. Okay? Email address, paki-double check natin yan bago tayo mag-proceed sa checkout natin. So, click lang natin yung create an account para magkaroon tayo ng account dito sa website natin. So, pipili lang tayo debit and credit cards, PayPal or direct bank transfer at higit sa lahat yung pinaka-common method natin na payment method ay yung GCash, Maya, Bilis, WeChat Pay at yung QRPH natin. So kahit anong e-wallet basta mayroong pang-scan, pwedeng-pwede yan guys kasi pag kinilik mo yan dyan, yung GCash natin na Maya or Bilis, lalabas din yung QR code. So i-scan mo lang yung QR code na yun para makapag-purchase ka ng template dito sa website natin. So, ganun lang siya kabilis at kadali.